Hello na Yumena! So for today's food trip, ayan, pang third day na natin dito sa Taiwan. At ang first stop natin for today's food trip, andito ngayon tayo sa Taoyuan Beef Noodle House. Ayan, para kumain, of course, ng beef noodle. So sobrang haba guys ng pila sa labas. And buti, nakaabot kami kasi alam ko hanggang 2:30 sila ngayon. Parang may cut-off sila 2:30, tapos resume sila mamaya pa ulit. So nakaabot tayo, buti na lang. And yung pila naman guys sa labas, hindi naman siya ganun katagal bago ka makakain. Kasi kanina nakapila kami kahit mahaba siya, mabilis naman ang turnover din ng seat nila. So pagkakain ng mga tao, alis agad, wala nang tambay-tambay. Kaya mabilis din talaga yung flow ng tao. So, sunod-sunod talaga. So, ngayon guys, in-order ko, by the way, meron sila ditong spicy beef noodle. And meron din silang hindi na spicy na beef noodle. So, syempre ako, mahilig ako sa manghang. Kaya ang in-order ko is yung kanilang spicy beef noodle. So, of course, meron siyang handmade na noodle. And yung beef, natignan nyo naman yung chunks niya, napakalaki. Yung cut talaga, hindi siya yung maninipis na cut. So, let's try. Noodle is life. Yung noodles nila guys, sobrang chewy na texture. At ang smooth. Actually, nahihirapan ako siyang chopsticks buti na lang kako yung chopsticks nila dito. And meron din naman silang metal na chopsticks. Pero kasi kapag ganitong ka-smooth yung noodle, ako nahihirapan akong gamitan ng metal na chopsticks. Kahoy madali. So, try natin yung broth. Hindi masyado nag-overpower yung lasa nitong broth nila. Sakto lang yung timpla nila. And lasang-lasa mo talaga yung beef flavor nito. And pagdating naman sa spicy, hindi siya ganun kaanghang for me. Hindi siya yung sumisipa talaga sa anghang ng bonggang-bongga. So sa mga gusto lang na may kick ng anghang, ito pwede itong spicy beef noodle nila. Pero kung ayaw nyo talaga ng maanghang, orderin nyo na lang hindi maanghang. Pero sa akin, the best tong chili. And by the way, meron sila ditong nasa table nila na condiments. And ito, hindi ko na alam kung anong tawag dito. Comment down below kung alam niyo tawag dito. Pero ito guys, alam ko ito yung meron din sa ramen nagi diba? Yung gulay. Yan. Lagyan natin yung beef noodle. And meron din silang chili na condiments din. Kapag gusto niyo pa ng more spicy sa noodle niyo. Ako gusto ko pang anghangan kasi nakakulangan pa ako sa pagka-spicy niya. Meron din sila ditong suka. Ayan, suka. Pero ayoko kasi ng maasim sa noodle ko kaya pass sa suka. Masarap paglalagyan nyo pa ng condiments nila. Pati yung gulay. Tsaka yung spicy, pagdagdag ng anghang. Sarap. Next stop naman natin. Actually, naglakad lang ako papunta dito sa Ximending. Ayan, kung saan kami kumain kahapon ng miswa. Dito rin siya sa area na to. And meron kami nakita dito habang naglalakad kami dito sa may Ximending. Meron nagtitinda dito ng mochi grilled or grilled mochi. Ayun. Nagulat ako guys kasi sa umpisa, pag nakita nyo lang siya, parang flat lang siya na mochi. Then pag ina-start na siyang i-grilled, lumulobo yung mochi. So na-miss ako sa part na yun kasi nagulat ako, lumulobo siya. Kasi pag in-grill mo siya, lumulobo siya bigla. Tapos ang in-order namin, by the way, is yung cheese flavor na grilled mochi. So yung una akala ko, yung cheese, color yellow. Kasi sanay ako, yellow, di ba, cheese. Pero yung cheese sila dito,
color white. Ayan. So, tara, tikman na natin tong grilled mochi na cheese flavor. Umimpis na siya eh. Dapat kainin nyo habang bagong luto. Ang sticky niya. Very gooey yung texture. Yung cheese parang milky yung flavor din. Hindi lang siya basta-basta na cheese flavor kasi may parang milky na lasa pa. Parang siyang tikoy nga actually. Tikoy na merong milky na cheese. Ang sarap. Perfect for dessert. Ito. Pag medyo naumay ka na sa mga pinagkakain mo dito sa Taiwan, perfect dessert to. Ang sarap eh. By the way guys, itong mochi nila, merong iba't ibang flavor pa aside sa cheese na flavor. So, ang isang piraso nito is 45 New Taiwan dollar. So, ayan guys, habang nakakapagod maglakad dito sa Ximending area. So, ayan guys, habang naglalakad dito sa Ximending area, meron kami nakita naman na papaya shake. Actually, hindi na papaya shake ang meron sila. Madami pa silang iba't ibang fruits. Pwede order na shake. And dito sa Taiwan, usong-uso talaga to. Hi! Hello! Hi! Hi to the vlog! Hi! Para Philippines. Yes! So, meron tayong nakilala dito ng bigla-bigla. Ayan, hi sa inyo mga ate. Ayan, habang umiinom ng papaya milkshake. And again guys, dun nga sa pinagbilan namin. And dito rin sa Taiwan, madami kayong makikita ng mga fruit shake dito. And ang pinakasikat na fruit shake dito ay itong papaya milkshake na to. And napabili nga kami dahil madami rin bumibili doon. By the way guys, 80 Taiwan dollar ang isang ganito, ang isang order na to. And lasang-lasa mo talaga yung papaya, pero may pagka-milky siya dahil meron din siyang halong milk, pero yung tamis niya sakto lang. Pwede rin kayo mag-request na walang sugar kapag ayaw ng sugar. And matamis na din naman yung papaya nila. So parang for me, hindi mo na kailangan magpadagdag pa ng asukal dito. So ayan guys, dito sa Ximending, meron din ditong napakalaking chicken. Ayan, at ito yung Hot Star Large Fried Chicken. Ang isang order ng ganito guys, nasa 100 Taiwan dollar. Ayan, so alam ko itong Hot Star, meron na din ata nito sa Pilipinas, sa May Manila. Hindi ko lang sure kung saang lugar, pero alam ko meron na silang ganito eh. Anyways, try natin dito sa Taiwan kasi syempre, dito talaga siya nag-originate sa Taiwan, itong large fried chicken. So, itong large fried chicken, breaded siya na chicken at dinip-fried. Binubudburan siya ng powder sa labas. Let's try. Very tender ng meat niya. And ang crispy ng labas talaga. Pagkagat mo, ramdam mo yung crunchy na texture. At napakalasa guys nung powder na nilagay nila sa labas. Napakahangin po ngayon dito sa Taiwan pero hindi siya malamig. Mainit na mahangin. Sarap. Must try pag nandito kayo sa Taiwan. Hot Star Fried Chicken. Ang laki ng mukha ko. Next step naman natin, actually umuwi muna kami kanina and change outfit tayo kasi gabi na and madumi na yung damit ko kanina. Anyways, dami kong chika. Andito kami ngayon sa Addiction Aquatic Development. Dito guys, dito kayo makakain ng fresh na mga seafood. Kung mahilig kayo sa seafood, ayan, dito kayo pumunta pag nasa Taiwan kayo. And dito meron mga buhay pa talaga. May mga live fish, live crab, live king crab, ayan.
And meron din ditong parang grocery team din siya na pwede kayong bumili ng mga hilaw din na meat, ng mga seafood. And pag gusto nyo kumain din dito, meron din silang kainan. And andito kami ngayon sa pwedeng kainan talaga na parang Japanese resto. Pero ngayon, nakatayo kami. Wala siyang kukuhan dito sa loob. Pero kung gusto nyo naman umupo, meron sila sa labas. And pwede kayong bumili dito ng mga take-out. Meron silang mga sushi, sashimi. Meron din silang mga meat, yung grilled beef. Ayan, meron din silang mga raw oyster dito. Ayan, so halo-halo na ng seafood and meat ang pwede nyo ma-order pag nandito kayo sa Addiction Aquatic Development. So, in-order namin ngayon guys is yung kanilang set menu. Ito yung 1,900 New Taiwan dollar. Ayun. So, ang kasama niya guys, meron siyang miso soup, assorted sushi. Ayan, halo-halo na yan. Meron scallops, merong tuna, merong uni, and meron din nigiri. And meron din tayong platter na seafood. Ayan, meron tayong king crab, hairy crab, meron din siyang sashimi na tuna, and shrimp, and meron din siyang oyster at mixed salad. Meron din kasamang grilled beef. Ayun. So, tara. Unahin ko sa soup kasi habang mainit-init pa. Ooh! Wow! Yung miso soup niya guys, meron siyang halong mga, di ko alam kung tuna to, basta fish. So, try natin yung miso soup with fish. Oh my gosh, ang sarap. Pag Japanese restaurant, mahilig ako sa miso soup. And yung miso soup nila, very fishy taste talaga. Tapos meron pa siyang dinagdag na tuna. Hindi ako sure kung tuna to, pero parang siyang tuna. Pero malambot yung fish. Sarap. Itong set menu na to guys, good for sharing siya ha. Kung hindi ka naman malakas kumain. Good for sharing talaga siya kasi madami. Meron ka 7 pieces ng sushi dito eh. Gawa tayo ng sauce. Meron tayong kikuman and wasabi. So, try natin yung tuna sushi. Napaka-fresh guys yung tuna nila. Wala talagang lansa. Yung muffin na lansa dito. Yung wasabi nila dito, hindi siya yung wasabi na parang yung powder. Talagang tunay na wasabi to. King crab. Try naman natin guys yung kanilang king crab. Ito guys, meron silang cold na king crab kasama sa platter. Bukod pa yung grilled na king crab. Sinama lang namin dito sa platter na to. Pero ito yung cold nila. Alam mo, gusto ko talaga sa king crab. Matamis yung meat niya. And hindi mo na kailangan siyang himayin ng mabuti kasi ayan, nahihiwain mo lang sa gitna tapos lalabas na yung meat. So, ayan nga, nakuha ko na ng buong-buo yung king crab. Let's try. Grabe, sarap. Sarap. Ito, hindi ko to alam kung ano siya. Para siyang appetizer na salad eh. Ano to? Parang egg. Parang feeling ko egg siya ng fish. Lasang egg ng fish. Pero sarap ah. Mushy. So next naman, kain tayo ng grilled beef nila. Meron siyang kasamang jalapeno. Yes, jalapeno, sili siya. So, sabayan natin siya ng sili. Parang may nag-burst na mantika sa bibig ko pagkagat ko ng beef nila. Parang kumakain ng wagyu. Hindi ko alam kung anong klase ng beef to. Pero kinain ko siya, sumabog yung mantika talaga. As in, puro fat. Pero malasa. And the best with jalapeno. Pero ito, sarap nito. Miso soup.
So yun lang guys, ganito na lang yung vlog natin for today's food trip, and itutuloy ko tong vlog natin dahil after nito pupunta naman kami sa Rauho Night Market. Not sure, basta may night market kami pupuntahan, at dahil mahaba na tong vlog natin for today's video, ayan, i-end ko na yung vlog natin. So again guys, thanks guys again for watching. I'll see you guys again. Bye!